Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Bago pa man ang Star Magic Sports Fest, una munang idinaos ng taunan din ang Star Olympics, kung saan ang ating mga hinahangang artista ay wala sa harap ng kamera para umarte, kundi sila ay nagtatagisan ng kanilang husay at liksi sa iba't ibang klase ng sports laban sa kapwa din nila artista. At ang nakakagulat isipin na ang ilan pala sa mga hinahangaan nating mga artista ay may ibubuga din pagdating sa paglalaro ng basketball. Si Aga Mulak na heartthrob pagdating sa pagpapakilig sa kanyang mga tagahanga at dekalibre din sa pag-arte. Sino ba naman ang mag-aakala na kayang-kaya din pala nitong mangibabaw pagdating sa basketball court? Si Willie Revillame na kadalasang sidekick noon sa mga pelikula, bumibida din pala pagdating sa paglalaro ng bola. Kung sa ngayon ay namimigay ng jacket ang madalas na nagpapakilala sa kanya, noon ay halos ayaw pala niyang ipamigay ang bola ng basketball sa oras na mahawakan na niya ito. Halina at atin ang balikan kung paanong nilampaso ni Aga Mulak ang kanyang mga kapwa-artista sa basketball court at paanong nagpasikat si Kuya Will sa kabila ng kanyang pagiging sidekick lamang sa mga pelikula noon. The Film Academy of the Philippines, in cooperation with the Katipunan ng mga artista ng pelikulang Pilipino, present Star Olympics 90, 2 star-studded days of glitz and games. The very first sports fest brought to you by the Film Academy of the Philippines in cooperation with Katipunan ng Artista sa Pelikulang Pilipino. For the next 2 days, some 300 stars and their fellow workers in the film industry will do friendly battle in 11 sports disciplines. And they will be combining the serious as well as the not so serious with a lot of fun. July 6 and 7, the film stars and all their co-workers in the film industry will not be grinding the cameras, will not be emoting, but will be playing. And we have events ranging from basketball to volleyball, from billiards to chess to swimming. Combining in perfect harmony the choice elements of show business and sports. That's the unbeatable formula that has given birth to Star Olympics 90. For the lucky fan who has made it to the Ultra today, this can only be the close encounter of the best kind. And to set ablaze the Star Olympic flame, Richard Gomez couldn't have been a more perfect choice, his bronzed figure having achieved national acclaim in such disciplines as karting, rowing, and basketball. And we're all set for the start of this battle for third place in Star Olympics 90. No scores have been made. Tatapigan bola, nakuha ni Aga Mulak. Aga into the front court. Aga tuloy-tuloy, yes! At meron pang foul, tatawagan ng referee. First place tayo, Cesar Montano, the difficult shot! Dinukot sa ilalim ni Cesar Montano. In the third quarter alone, pero 6 lang ang pinasok nila. So 28% free throw shooting past Jojo Abellana. Wala, Aga Mulak for the rebound. Abellana. Si Aga Mulak was open at the baseline. Court. Sinabi nga natin 6-point spread by Aga Mulak at 7 off that free throw. Beer na beer red. Yan, nakikita niyo si Diana. Katagang galak na galak. Saka pala, iba natin mga major team sponsors, of course. Spots Aga Mulak up ahead. Si Aga Mulak para score. Attack. On the game clock here in the first half, Benedict Aquino with a quick spin. Ang ganda ng pass to Cesar Montano. And they lead by 4. Misses. Tignan natin kung mag-maintain niya yung kanyang perfect shooting. Oh, 5 out of 5. Natin. Tatapikan bola. Nakuha ni Aga Mulak. Aga into the front court. Aga tuloy-tuloy. Yes! At meron pang foul. Tatawagan ng referee.
Forward pass to Agamulak. That's his shot. And the lead is cut down to 5. Alejandro. Hindi na niya binibigyan ng free throw shot. That's Cesar Montano. Scores from Mandardi. Willie Revillame has it. Willie double teamed up by Devin and Ruel, but he gets away. Oh, nice. Big leg there. Back to the basket shot by Willie Revillame. Well, he got the baseline there, right? And Ruel, here's Willie Revillame snaking his way inside. Underneath to Ronnie Ricketts. Again, big assist there by Willie. Was asking for the pass off to Willie Revillame inside. Willie is all over the place. He's making mincemeat of this team right now, Ed. Dennis Bernard in there. Right, Willie Revillame against Chinkitan. Revillame inside, gets away. You know, again, he fighted that defense. Right, this is for the championship of the basketball competitions for the Star Olympics. Tap goes to Jay Heredia and Ninyo Mulak is down on the floor. Cross-court pass. Yes! Whoa! Oh, Ninyo Mulak missing the layup. Jingoy Estrada out of the paint. Ninyo Mulak bodying up against him. Zone defense by Ultra White. Jingoy and Ninyo are at it. They're having fun this opening minutes, and he's fouled by Jingoy Estrada. Hey, Ninyo can move too, right? Yeah. And Ninyo Mulak. The bounce pass to Ninyo Mulak. Whoops, he might travel. Yes, he lifted his left foot. And he blames Jingoy Estrada. And Agamulak and Jingoy Estrada hit the deck. Oh boy, they're really having fun out there. Oh, yeah. Ang Star Olympics ay ginaganap noon taon-taon upang bigyang daan ng ating mga artista na magpakitang gilas naman pagdating sa sports na kanilang napili. Taong 2017, nais buhayin muli ni Robin Padilla ang nakagista na pagtulong sa mga nangangailangang artista at mga nagtatrabaho sa pelikula sa pamamagitan ng Star Olympics. Kwento ni Robin noon, nagsimula ang kanyang pagnanais na ibalik ito nang magkasakit at sumakabilang buhay ang kaibigan at character actor na si Dick Israel na kilala sa showbiz bilang si Tats. Masyado kasi nadungis ng ating mga artista, pinukol na ng mga di magandang bagay. Katulad ng nagkasakit si Dick na napicture na nakalampin lang, hindi ba bilang kasamahan, masyado ako na naapektuhan noon para sa kanya. Sad pa ni Robin. Ayon pa kay Binoy, ang pagbuhay muli ng Star Olympics ay muling magpapakita ng pagkakaisa ng local entertainment industry para makalikom ng sapat na pondo para makatulong sa mga nangailangang mga katrabaho. Dapat buhay ng Star Olympics kasi yun ang nagpapakita ng kalibre ng mga artista. Kumbaga sa kabayo, pangkarerang kabayo ang mga artista, hindi kami basta patakbuhin lang. Pangalawa, magkaroon ng pondo. Hindi ko makakalimutan si Dick Israel. Yung taong yun, napakaalaga nun sa sarili. Ang porma nun tapos nagkasakit, nawala na ng glamour ba? Hindi mo na makita yung dating siya, paliwanag pa ng aktor. Paglilinaw pa ni Robin, itutuloy lang niya ang magandang hangarin na sinimula ng past Actor Guild's president na sina FPJ at Rudy Fernandez. Yun po ang unang hakbang ko kasi dapat united ang mga artista. Kaya kung ano ang itinayo ng mga matatandang artista na sinimula ng hari na si FPJ, na sinundan ni The Boy o ni Rudy Fernandez at Kuya Germs o Herman Moreno, dapat inirerespeto yun, pahayag ni Binoy. Sa ngayon, hangad ni Robin na maisakatuparan ng kanyang proyekto upang maraming katrabaho sa industriya ang makinabang dito. Kung ikaw Paps ang tatanungin, pabor ka ba na muling ibalik ang Star Olympics? Huwag kalimutang mag-iwan ng inyong matalinong opinyon sa comment section sa ibaba ng video ito. Maraming salamat po.